Gamit tong special tools natin, ito yung gagamitin natin panluwag nito. Ngayon, yung mga nagtatanong kung pukpok nga ba yung paggawa natin dito, ito, masasagot na yung mga tanong ninyo. Ayan. Tatanggal na natin yung kanyang nut nang walang damage, walang pukpok. Ayan, may babalik din natin siya na maayos na malinis. After natin matanggal yung steering nut niya, ito naman yung gagamitin natin pantanggal ng ating thread comb. Nakikita nyo yung parang castle type na yan. Ayan yung ginagamit natin para matanggal yun. Paano ba malalaman kung may problema na yung ball race natin? Paano ba malalaman kung palitin na yung ball race natin dito sa ating ADB 160? Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pakiramdam or ano yung makikita nyo dito visually dun sa ano niya, sa manibela niya. Inangat ko na yung gulong para maikot natin yung manibela ng maayos. Tapos para makita nyo rin kung ano yung nangyayari dito. Ito yung gitna ng manibela natin. Ito yung nakadiretso. Ngayon, ang nangyayari dito, reklamo ni sir, parang kumakabig na. Tapos, upon checking, ito nga yung nangyayari. Ano? Hawak ko siya dito, tapos kinabig ko lang ng konti, bumabalik siya ng kusa. Gumigitna na siya. Tapos, ililiko natin ang kaliwa. Ang tigas. Tigas. Parang sumasabit yung mga bolitas niya. Ayun o. Hindi smooth yung... Ayan. Hindi smooth yung takbo ng manibela niya. Pagdating dito sa gitna, naglalak na siya. Tapos, pihitin natin pa kanan. Ayun din, ang tigas din. Ito, lock dito. Lock dyan sa gitna. Tapos, dito, lock din dito. Pakiramdam ni sir, kumakabig yung manibela niya kasi dahil sobrang tigas na nito ang kanyang manibela. Kaya ang gagawin natin dito, papalitan natin ng ball race. Sa ngayon, pine-prepare na ni Bombits yung mga tools na kailanganin natin dito. Ito mga special tools natin. Tapos yung mga common tools natin, mamaya papakita ko sa inyo. Sa project na to, ball race, ang first step na gagawin natin dito ay yung pinakita ko sa inyo kanina, yung ating pagtatanggal ng pairings, yung pagbabaklas. Tapos next step nun, tatanggalin natin yung mga nandito, yung nakasagabal dito sa gulong. Kasi huhugutin natin tong gulong, tapos yung T-post niya, tatanggalin natin. Lahat ng nakakonect dito sa gulong, for example yung brake, yung mga bracket nung post natin, lahat yan tatanggalin natin. Bombits, tanggalin mo na yung yung caliper tapos yung mga bracket. I-video ang ba bakit ha? Hindi na. Natanggalan natin yung star allen dito sa brake caliper niya. Natanggalan natin yung number 8 doon sa kanyang ABS sensor. Tapos natanggal na rin natin yung 10mm dito sa bracket niya. Tapos meron pa siya isang 10mm dun sa may T-post. Ayun. Tatanggalin pa ni Bombits yan. Wait lang kayo. Huwag mo na muna iligpit yung mga gamit, mamaya papakita natin yung mga tools na ginamit natin dito. Secure muna natin yung caliper natin. Sabit lang natin dito sa kabilang side. After natin matanggal yung caliper, yung ABS sensor, next na tatanggalin natin yung gulong naman. Gamit tayo ng 14 na pangontra tapos number 19 na socket. Ang gamit nga pala natin dito sa shop, Inco na impact wrench. Ayan yung ginagamit natin dito. Itong mga tubo na to, mamaya papakita ko sa inyo yung mga gamit niyan. Okay, ugutin mo na. After natin matanggal yung gulong, secure natin to na hindi siya babagsak. Tapos, pagsamahin nyo na rin yung ehe, tapos yung kanyang mga spacer dyan. Kasi minsan, kung sobrang busy ng shop, di mo alam, baka nalaglag na yung spacer na yan. Kaya ilagay mo na yung ehe, ilagay mo na yung nut. Iwasan natin na tutumba tong gulong na to nang tatama yung rotor natin. Kasi pag tumama tong rotor na to, for sure, bengkong ang aabutin yan. Okay, secure mo lang yan dyan. Sandal mo yung hindi babagsak. Okay, tatanggal na natin yung gulong. Next natin, tanggalin natin yung lock dito sa manibela. Ano ba tawag sa lock na to? Ito yung sinasabi ko, yung lock na to. Tapos, tip natin sa pagbabaklas nito, meron kasi itong dalawang spacer dito. Yung spacer dito, tapos dito, magkaiba yan. So, hindi yan pwede magkabaliktad. Tapos, yung pagpasok niyan, dapat hindi rin siya baliktad or nakasungki. Kasi ano siya, magkakaroon ng problema. Gamit tayo ng number 14 na socket, tapos number 17 na open range para matanggal natin yan.
Ngayon, ingat tayo sa paghugot niyan kasi nahuhulog nga yung sinasabi kong spacer tsaka yung nut niya. Iwasan natin mahulog yan kasi makukuha naman natin yan kaso tatagal yung trabaho natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung bolt tsaka spacer dun sa liig niya. Ito yung tinanggal natin. Ito yung mga iniiwasan natin na mawala kasi bibihira lang yung nagtitinda na ito. Hindi tayo makakabili ng ganitong pyesa sa ngayon. Tapos wala pa rin kaming tinda na ganito. Hindi pa available. After natin matanggal yung bolt niya, after natin din malagyan ng basahan, pwede na natin hugutin yan. Okay, dito mo na ipasandal. Natanggal na natin yung ating manibela, nahugot na natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung pakiramdam kung ano yung itsura nito nang wala yung manibela. Kasi kanina medyo malambot pa yon. Ngayon, ayan o. Solid. Solid yung tigas niya yun o. Diba? Nakikita nyo? So, solid yung bawi niya dito sa gitna. Oh. Ramdam na ramdam mo yung ligaya. Dito, lock siya dyan. Ayan o, lock. Pagdating dito, lock din. Nakita niyo yung, yung nginig niya. Ayan o. Grabe. Grabe, sobrang tigas na talaga na ito. Okay. So, naipakita ko na sa inyo yung problema nitong ball race na to. Ngayon, umpisahan na natin baklasin. Gamit tong special tools natin, ito yung gagamitin natin panluwag nito. Ngayon, yung mga nagtatanong kung pukpok nga ba yung paggawa natin dito, ito, masasagot na yung mga tanong ninyo. Ayan. Tatanggal na natin yung kanyang nut nang walang damage, walang pukpok. Eh, may babalik din natin siya na maayos na malinis. After natin matanggal yung steering nut niya, ito naman yung gagamitin natin pantanggal ng ating thread comb. Nakikita nyo yung parang castle type na yan. Ayan yung ginagamit natin para matanggal yun. Last time mayroon akong video about dito sa steering nut tsaka sa thread comb na to. Pinakita ko sa inyo na sobrang damage na nung pyesa. Ngayon, ito, kung nakita nyo, wala siyang damage, wala siyang tama. Wala rin siyang pukpok. Ginamitan natin siya ng special tools. Ngayon, yung mga nagtatanong dyan na kung may pukpok nga ba yung pagpapalit natin ng ball race, ayan, sasagutin ko po kayo, walang pukpok sa area na to. Kasi ito yung madalas masira dahil sa pinupukpok ng sinsil. Sinisinsil to, tapos ito. Kaya nangyayari, nabubungi yung mga yan. Ngayon, dahil meron na tayong special tools dito, hindi na natin masisira yung mga pyesa ninyo. Tapos, may higpitan pa natin ng maayos tsaka standard. Mamaya, yung pag-iigpit niyan, papakita rin namin sa inyo kung paano natin ginagawa yung standard natin. So, ito gagawin natin dito, lilinisan natin. Tapos, ano pa ba? Ayun, ikakabit na natin yung mga bearing niya. Itong area na to, ito yung gagamitin natin ng tubo para matanggal to. Tapos yung sa ilalim. Okay, para matanggal natin yung mga ball rail niya, gamit tayo ng tubo. Ito, special din to. Ginawa natin to kagabi. Ang pagpukpok nito, dahan-dahan lang. Dito sa baba, gamit tayo nito. Para meron tayong holder, tapos meron tayong pagpupukpukan nito. Lumiliit siya, tapos pumupo ka. Ano, game? Dahan-dahan lang. Tumagilid na naman.